Rendell Tagalog Love Stories presents. Welcome back, Mother Christine. After 5 years, naisipan mo rin bumalik. Sigaw ng kaibigan ni Christine na sumundo sa kanya sa airport. Makasigaw te, hindi ako bingin no. Mataray na sagot niya at iniabot ang handbag na dala sa kaibigan. Ay, ginawa kong atsay. Pagpaparinig nito. Nilingon niya ito. Bakit? May angal ka, Alejandro? Mother Christine, Alejandra kasi. Pagmamaktol nito. Nagpatuloy na sila sa paglalakad hanggang makarating sila sa parking lot ng airport. Ano ba itong sasakyan mo? Ilang dekada na hindi pa rin napapalitan. Reklamo niya sa van ng kaibigan. Para kang kidnapper, Andra. Dugtong pa niya. Ang kaibigan naman niya ay bumusangot. Walay budget kasi mother, alam mo naman may binubuhay. Patukoy nito sa anak ng boyfriend dito. Ayan kasi, maghahanap na nga lang ng jowa, may anak pa. Ayan tuloy, naging instant pudra ka nang wala sa oras. Sambit niya at pumasok ng tuluyan sa van. Wala ba tong aircon? Reklamo niya. Mother, purita ang amiga mo kaya magtiis ka na lang. Ayan, ibaba mo ang bintana para makalanghap ka naman ng fresh air. Sagot naman ito. Walang fresh air dito sa lugar natin, Andra. Baka ibig mo sabihin polluted air. Pumasok ka na lang para makaalis na tayo. Gutom na ako at Hagardo Versosa na catch. Saad niya at isinuot ang earbuds. Habang nasa biyahe si Christine, pabalik sa kanilang syudad, sa kabilang banda ay may isa bata naman na nakikipag-away. Ano kung tomboy ang mama ko? At least, gwapo. Yang papa mo, mabaho na nga ang kilikili, lasinggero pa. Sigaw ni Christoph sa batang kaaway. Hindi naman agad nakasagot ang batang kaaway niya. O ano, hindi ka makasagot? Kasi totoo, ang mama ko kahit tomboy mahal ako, hindi ako sinasaktan. Dugtong pa niya, dahilan para umiyak ang batang kaaway. Bed, wag. Patakbong lumapit si Tasha sa anak. Christoph, hindi ba sabi ko sa'yo huwag ka makipag-away? Mama, siya naman yung nauna. Ang sabi niya tomboy daw ang mama ko. Alam ko namang tomboy ka. Kaya ayun, sinabi ko sa papa niya na mahabaho yung kilikili tapos lasinggero. Alanganing sambit ng anak niya na siyang ikinailing na lang niya. Paano kung balikan ka nun? Alam mo naman na basugulero yung tatay ng batang yun, di ba? Pangangaral niya sa anak. Di isusumbong ko siya kay Ninong Tony. Patukoy ng anak niya sa kapitan ng kanilang barangay. Anak niya ang nanguna, mama, at pinagtanggol lang po kita kasi mahal kita. Ikaw talaga, ang dami mong alam. Sambit niya sa anak at ginulo ang buhok nito. Siyempre ma, ganyan talaga kapag gwapo. Sagot nito at nagpogi sign pa. O siya, tama na, halika na. Umuwi na tayo. Nagluto ako ng paborito mo. Hindi may pagkakailang gwapo ang kanyang anak. Hawig ito sa kanya, pero may konting mula sa ama. Ginisang bagoong mama? Tanong ng anak niya kaya tumango siya. Yes! Taob na naman na isang buong kaldero nito. Sigaw nito at nauna pang tumakbo. Umiiling-iling na lang si Tasha habang pinapanood ang anak na masiyang tumatakbo habang tumatalon-talon pa. Sa loob-loob niya ay paano kung isang araw mangulit na naman ito tungkol sa ama nito. Ano na naman ang magiging rason niya? Ano Tasha? Sasabay ka ba? Tanong ng kaibigan niyang tomboy din katulad niya. Saan na naman ang punta niyo? Tanong ng nooy 18 years old lang na si Tasha. Doon sa bar malapit dito sa atin. Balita ko, maraming chicks daw na pumupunta doon. Sagot ng isa. Naku, pas muna. Kagabi lang ako pinagalitan ni Lolo at Lola eh. Pagdadahilan niya. Sus, Tasha palusot. Kung alam ko lang, ngayon pa lang ay pinagpapantasya mo na yung mga magaganda at sexing dilag sa bar. Pangungutya ng kaibigan niya habang gumugughit sa hangin ng sexing katawan ng babae.
Coca-Cola body. Binatukan niya naman ito. Para kang engot, syunga. Ba't kailangan mambatok? Himas ulong tanong ng kaibigan niya. Para magising ka sa katotohanan na kahit anong gawin mo, walang babaeng papansin sa'yo. Imbis na masaktan ng kaibigan, ay humalakhak pa ito. Palibhasa kasi Tasha, ang ganda gwapo mo. Mapababae o lalaki, ang damit na suot, bagay sa'yo. Sumama ka na kasi. Oo nga Tasha, sumama ka na. Sambit pa na iba nilang kaibigan. Aba't pinagtulungan niyo pa ako mga hinayupa kayo? Oo na, sasama na. Tara na, ang babagal niyo naman maglakad. Natawa ang mga kaibigan niya dahil mas nauna pa siyang maglakad kumpara sa mga ito. Nilingon niya ang mga kaibigan nang mapansing hindi ito sumusunod sa kanya. Ano, dyan na lang kayo? Bahala kayo. Uubusan ko kayo ng mga magagantang dilag doon. Nagsitakbuhan naman ang mga kaibigan niya palapit sa kanya. Hindi raw sasama? Parinig ng isa at inakbayan siya. Umiiling-iling naman siyang umakbay pabalik dito. Pagpasok nila sa bar, ay sinalubong agad sila ng malakas na disco music. Ambagan sa inuman na, bawal pabigat. Pasigaw na sambit niya. Oo, at bawal din ang tirador. Ng pulutan. Sabay-sabay nilang sigaw at nagtawanan. Maghanap na kayo na bakanting couch para may pwesto tayo. Pupunta lang ako sa counter para umorder. Sambit niya. Nagsitanguan naman ang mga kaibigan niya. Pagkarating sa counter ay umorder nga siya. Kuya bartender, 2 bucket nga po ng beer, tas 2 plato ng sisig. Masusunod, Boss Tasha. Sagot ng bartender at ngumiti sa kanya na ipinagtaka niya. Kuya Elmer, ang nag-iisa. Sagot nito. Kailan pa po kayo lumipat dito? Sa totoo lang, iisa lang may-ari ng bar na to at ang bar doon sa kabilang kanto. Paliwanag nito. Normal lang ang pag-uusap nila kasi nagkakalinigan naman sila. Malayo kasi ang counter sa dance floor. Ayos, at least may kakilala kami rito. Saad niya at tumingin-tingin sa paligid. Napakagala niyo talaga ng mga kaibigan mo. Biruin mo, umabot pa kayo dito? Pagbibiro nito, habang nilalagay sa tray ang mga pinunasang wine glass. Ika nga nila kuya, kung nasa ng mga isda, nandun ang mga mangingisda. Nagtawanan silang dalawa sa huli at bumalik na rin siya sa mga kaibigan niyang habang bitbit ng 2 bucket ng beer. Isusunod na lang daw yung sisig. Saad niya at umupo. Nagsikuha naman ang mga kaibigan niya ng beer sa bucket. May magandang dilag dun kaso parang mataray. Sambit ng kaibigan sabay turo sa isang babaeng nakaupo sa kabilang couch mag-isa. Tumayo naman siya, dala ang kanyang beer. Hoy, saan ka pupunta? Tanong ng kaibigan niya. Dun. Nguso niya sa babaeng nag-iisa. Ay, Hokage moves lang, Tash. Bakit ba kayo tayo nandito? Ano bang pinunta natin dito? Oo na, o siya layas na. Tinulak-tulak pa siya ng mga kaibigan. Siya naman ay umiiling-iling na naglakad papunta sa pwesto ng babae. Hi! Panimula niya pagkalapit. I'm gay. Sagot lang nito sa kanya nang hindi tumitingin. Hindi niya pinagtuunan ng pansin ang sinabi nito. Pwedeng makiupo? Sa halip na tanong niya. Pasimple namang tumango ang isa. Tasha nga pala. Pagpapakilala niya at inilahad ang kamay. Tiningnan muna siya nito. Christine. Tanging sagot nito at lumagok ng alak. Ba't ka pala mag-isa? I just want to be alone. Nalalurky a catch kay Mudrakels at Pudrakels. Sa sinabing yun ni Christine ay parang nalasing si Tasha. Ha? Nagtataka at nalilitong sambit niya. Oh sorry, what I want to say is that naluloka ako kay Mom and Dad. Sagot nito at pinag-cross ang kanyang 2 braso. Bakit naman? They want me to give them grandchild? Paano? Diyosa ako. Tinuro-turo pa nito ang sarili. Parang sinalolo't lola lang pala.
Gusto rin magkaapos sa tuhod mula sa akin. Paano? Tibo ako. Natatawa niya ring tugon. Oh, we're the same pala. Nakakaloka. Sagot ni Christine. Nagtagal ang kanilang usapan at pareho na silang lasing na lasing. Hulaan ko real name mo. Shh! Pinigilan nito ang susunod niyang sasabihin. Don't speak bad words. Tinanggal naman ni Tasha ang hintuturo ni Christine na nakatakip sa bibig niya. Sorry po. Paghingi niya ng paumanhin dito. You know what? I like you. You are so funny. Lasing na sambit ni Christine. Gusto mo ako? Akala ko ba lalaki ang gusto mo? You know what? I like you. You are so funny. Lasing na sambit ni Christine. Gusto mo ako? Akala ko ba lalaki ang gusto mo? Takang tanong ni Tasha. I mean, I like you bilang kaibigan because you are so true. Hindi ka plastic. Sasagot pa sana si Tasha nang bigla siyang sunggaban ng halik ni Christine. Kinabukasan, Hoy, Christine, gising! Yugyug ni Tasha sa katabing mahimbing na natutulog. Ano ba? Gising kasi. Hinampas niya na ito. Ba't ka ba Oh my God, why are we both naked? Takang tanong nito. Yan din ang itatanong ko sa'yo. Sagot sa kanya ni Tasha at tiningnan ng mga damit na nagkalat sa sahig. Ginahasa mo, Aketch? Hindi makapaniwalang tanong nito. Anong ako? Sino bang pumunit ng t-shirt ko? Tignan mo, oh. Inabot niya kay Christine ang punit niyang t-shirt. You stole my V-card? Kunwari ay umiiyak na sambit ni Christine. Anong ninakaw ko? Hoy, Christine, ikaw ang unang humalik sa akin. Tinugunan mo naman. Gumamit ka ba ng proteksyon? Umiling naman si Christine. Napatampal na lang sa sariling noo si Tasha at hindi alam ang gagawin. Patay kang tibuka. Naunang nagbihis si Christine. Stay here. May tindahan ng mga damit sa labas. Ibibili kita ng t-shirt. Tumangutango naman si Tasha. Lumabas na si Christine. Akmang maglalakad si Tasha nang bigla siyang mapaigik dahil sa sakit ng kanyang pagkababae. Ang petchay ko. Tanging nasabi niya na lang at umupo ulit sa kama. Maya-maya pa ay bumalik na si Christine. Ito, t-shirt. And pain reliever para dyan sa mo. Tukoy nito sa pagkababae niya. Inabot niya naman ito. Salamat. I have my car outside this hotel. Ihahatid kita sa inyo. Suhestyon ni Christine. Hindi, wag na. Okay lang, kaya ko. I insist. Tumango na lang siya rito at inalalayan naman siya nito palabas ng hotel room. Kahit masakit, ay nakatiis naman si Tasha hanggang sa nakarating na sila sa sasakyan. Ilang sandali ay narating na nila ang bahay ni Tasha. Lumingalinga muna siya sa labas ng sasakyan ni Christine. Nang masiguradong walang tao, ay mabilis siyang lumabas ng sasakyan nito at patakbong dumiretso sa loob ng bahay nila. San ka galing, Natasha Roberto? Bungad na tanong ng lola niya. Lola, dun po sa bahay ng kaibigan ko. Inalalayan ko po siya kagabi, sobrang lasing po eh. Kawawa naman kapag iniwan ko lang dun sa bar. Pagsisinungaling niya rito. Tumango naman ang lola niya na ipinagpasalamat niya. Dali-dali na siyang pumasok sa kanyang kwarto, naligo at nagpahinga. Makalipas ng ilang buwan, Tasha, ba't walang bawas itong napkin mo? Tanong ng lola niya habang inaayos ang mga damit niya. Kahit siya ay nagulat. 2 buwan na nga siyang hindi dinadatnan. Ikaw nga, Tasha, magsabi ka sa akin ng totoo? Buntis ka ba? Ewan? Patanong na sagot niya. Rogelio! Sigaw ng lola niya. Aba, Chodora, ba't ka sumisigaw ha? Bungad nito pagpasok ng kwarto ni Tasha. Bumili ka nga ng pregnancy test kit? Bakit? Buntis ka?
Buang, itong apo mo, baka buntis. Nagbabardagulan na ang lolo't lola niya habang siya ay nakatulala. Kung buntis man ako, paano ko sasabihin sa dalawang to kung sino ang ama? Kasi miski ako hindi ko siya kilala. Tanging Christine lang ang pangalan na alam ko. Sambit ni Tasha sa kanyang isipan. Habang si Tasha ay aligaga, si Christine naman ay nag-iimpake na papuntang Thailand. Just make sure kapag umuwi ka ay may apo na kami sa'yo, Christian. Sambit ng mami niya. Mother, Christine po, not Christian. Pangungontra niya sa ina habang inaayos sa mga damit sa maleta niya. Christian o Christine, ang usapan ay usapan. Ang daddy niya ang nagsalita. Whatever. Tanging sagot niya. O ano, Tasha? Anong resulta? Excited na tanong ng lola niya. Nang hindi sumagot si Tasha, ay hinablot ito ng lola niya mula sa kanya. Oh, may apo na ako sa tuhod. Masayang sambit nito at iniabot sa asawa nito ang pregnancy test kit na kanina pa nag-aabang. Habang ang dalawang matanda ay tuwang-tuwa, si Tasha naman ay problemado kung paano niya sasabihin sa dalawa na walang makikilalang ama ang anak niya. Babae na ang apo ko. Sigaw ng lolo niya. Lo, wag kang sumigaw. Saway niya dito. Sino ang ama, Tasha? Nakangiting sambit ng lola niya. Ngiti na biglang naglaho dahil yumuko siya. Tasha, ba't di ka sumasagot? Sino ang ama? Hindi ko po kilala lola eh. Sorry po. Pagalitan niyo na po ako lahat-lahat. Huwag niyo lang po ako utos na ipalaglag yung bata kasi hindi ko po kakayanin. Aba, Tasha, tinatanong ko lang kung sino ang ama, nag-speech ka na. At ano ipapalaglag na sinasabi mo? Gustong-gusto nga namin magkaapo sa'yo tas uutusan ka naming ipalaglag? Hindi kami tulad na ibang mga magulang na porket walang ama ang anak na dinadala, ay ipapalaglag na. Wala mang ama yan, biyaya pa rin yan. At isa pa, matagal-tagal na ring walang bata rito sa bahay. Sagot ng lola niya. Napangiti si Tasha dahil sa narinig. Swerte nga siya sa lolo at lola niya sapagkat simula nang maulila siya ay ito na ang kumukup sa kanya. Bukas na bukas din ay magpapacheck up tayo. Hindi ka naman excited, Chodora, ano? Pangungutya ng lolo niya rito. Aba, syempre, gusto kong makasiguro na masigla ang magiging apo natin, Rogelio. May kaya ang lolo at lola ni Tasha, kaya alam niya na kahit walang ama ang magiging anak niya, ay hindi siya mahihirapang palakihin ito. Tasyo! Sigaw ng kaibigan niya. Anong Tasyo? Tasha na yan kasi juntis na yan, hindi na yan tibo. Sagot ng isa. Ayaw niyo manahimik? Papalabasin ko kayo. Sita ni Tasha na ngayon ay 5 buwan ng buntis. Buntis na't lahat-lahat hindi pa rin nagbabago. Parinig ng isa pa niyang kaibigan. Malamang, required bang magbago kapag buntis? Alam nyo, ano pwede niyong gawin para matuwa ko sa inyo? Pabitin niyang sambit. Ano? Tanong ng isa. Maghanap kayo ng buko pero walang tubig. Sambit niya. At saan kami maghahanap niyan, Aber? Sa hardware? Pamimiloso po niya habang hinahaplos ang malaking ang tiyan. Alam mo, Tasha, kung di ka lang namin kaibigan, di ka namin pagbibigyan eh. Sambit ng isa. Siya nga pala, gusto ko walang bukas ang buko ah. Dito nyo buksan, pero dapat walang tubig sa loob. Anak ng, hoy Tasha, walang buko na walang tubig. Bigla naman siyang humikbi. Ba't kailangan mong manigaw? Aniya na parang iiyak na. Hala Ana, patahanin mo. Saad ni Elsa na isa rin sa kaibigan nila. Taranta namang lumapit si Ana kay Tasha at pinatahan ito. Tasha, tahan na. Sige, hahanap na ako ng buko na walang tubig. Kahit umabot pa ako ng Negros kakahanap dyan, hahanapin ko. Agad naman siyang ngumiti ng pagkalawak-lawak. Talaga? Kaya mahal na mahal ko kayo eh. Kasi hindi niyo ako matiis. Ang mga kaibigan niya naman ay napahampas noo sa inasal niya.
Marami pa siyang pinaglihian na kung ano-ano at palaging kawawa ang mga kaibigan niya. Makalipas ang ilang buwan, Lola? Nauutal na saad ni Tasha. Oh, bakit apo? Tanong ng lola niyang naggaganchilyo. Lola, may pumutok po eh. Tapos parang natatay ako na hindi ko maintindihan. Ang sakit po, la. Naku, Rogelio. Kumalma ka muna, apo ha. Rogelio! Ano nangyayari? Ba't ka sumisigaw? Si Tasha, manganganak na. Agad namang binuhat ng lolo niya ang lola niya. Ibaba mo ako. Si Tasha ang alalayan mo. Agad namang marahan na binaba ng lolo niya ang lola niya at inalalayan siya. Ang lola niya naman ay pumunta sa kwarto na ipinagawa nila para sa anak ni Tasha at kinuha roon ang mga nakahanda ng gamit ng bata. Pagkalabas nila ng lolo niya ay nagkataon na naroon din ang mga kaibigan niya. Saan kayo pupunta, Tasha? Tanong ni Ana. Sa moon, manganganak. Piloso pong sagot niya kahit namimilipit na sa sakit. Pagkarinig ng mga kaibigan niya ng tinuran niya, ay tumulong din ng mga ito sa pag-alalay sa kanya. Ako na po ang magmamaneho. Presenta naman ni Elsa at pumasok na sa sasakyan. Si Ana naman ay sinalubong si Lola Teodora. Akin na po, la. Sambit niya at kinuha ang dala nitong bag na may lamang gamit ng bata. Pagkakuha niya ng bag ay inalalayan niya ang matanda papunta ng sasakyan. Tara na! Sambit ng nahihirapan na dahil sa sakit na si Tasha. Pagkarating sa ospital, ay naunang bumaba ang dalawang kaibigan ni Tasha para tumawag ng tutulong sa kanila. Nurse, yung kaibigan namin manganganak na. Sambit ni Elsa habang hatak-hatak ang isang nurse. Sir, sandali lang po, may inaasikaso kasi ako. Hindi pwede, unahin mo yung kaibigan namin. Hindi na umapila ang nurse at tumawag na lang ng tulong sa kanyang magtulak ng wheelchair. Pagkalapit ng dalawang nurse sa kanila, ay inalalayan na nila ito paupo sa wheelchair. Kumalma ka lang, apo ha, nandito lang kami. Anang lola niya. Lola, masakit na po. Sobrang sakit na, palagay ko po lalabas na siya eh. Mangiyak-ngiyak na tura ni Tasha. Kaya mo yan, ikaw pa ba? Sambit ni Elsa habang tumutulong na sa pagtulak. Pagkapasok ni Tasha sa delivery room, ay naiwan sa labas sa mga kasama niya na nagdarasal. Lalo na at cesarean si Tasha. La, kalma lang po. Alam natin na malakas si Tasha, kayang-kaya niya yan. Pagpapakalma ni Elsa sa lola ni Tasha na kanina papalakad-lakad pabalik-balik. Oo nga, Teodora, nahihilo ako sa iyo eh. Reklamo naman ni Lolo Rogelio. Patuloy lang sila sa pagpapakalma sa matandang babae. Ilang sandali pa ay lumabas na ang doktor mula sa delivery room. Congratulations, Lola! Meron na kayong healthy baby boy. Ililipat na po si Tasha sa kanyang kwarto. Pwede na po kayong sumunod doon. Sa sinabing iyon ng doktor ay nakahinga ng maluwag si Lola Teodora. Salamat sa Diyos! Natutulog nilang nadatnan si Tasha. Salamat sa Diyos at ligtas silang pareho. Ani Lolo Rogelio at niyakap ang asawa. Strong independent woman po kasi ang si Tasha. Tura ni Elsa at umupo sa sofang nasa loob ng kwarto. Sinabi mo pa, Els, tatag kaya niyan? Sagot naman ni Ana. Nagkukwentuhan sila nang pumasok ang nurse na karga ang anak ni Tasha. Lola, nandito na po si baby boy. Hala, kay gwapong bata. Tingnan niyo. Agad namang nagsilapitan ng tatlo. Anak ng, ang gwapo nga. Hawig na hawig ni Tasha. Ani Elsa. Pero in fairness, parang may lahi siya. Tignan mo, Elsa, may kahawig siya. Sa sinabing iyon ni Ana, ay maiging pinagmasdan ni Elsa ang sanggol. Tumingin siya kay Ana at may sinenyas. La, bili po muna kami ng makakain. Baka pagising ni Tasha ay manghingi ng pagkain yan eh. Paalam ni Elsa. O siya, sige, basta yung mga soft food lang muna ha. Kasi sabi ng doktor, bawal pa sa kanya yung mga hard kasi hindi pa siya nakakautot, lalo na at cesarean siya. Kailangan niya muna makautot bago siya makakain ng hard food. Sambit ni Lola Teodora. Opo, la, sige po, labas po muna kami.
Sambit ni Ana at nagpatiunang maglakad palabas na kanyang sinundan agad ni Elsa. Hoy, Ana, ako lang ba nakahalata? May hawig yung bata doon sa baklang nasa bar. Natumbok mo rin, sagot ni Elsa. Ibig sabihin, wag mo nang ituloy, Ana. Pagputol ni Elsa sa sasabihin. Ayos din kumuha ng lahi ang kaibigan natin. Guwapings! Sambit ni Ana. Nagpatuloy sila sa pag-uusap hanggang sa makabili at makabalik na sila sa kwarto ni Tasha. Pagkarating nila ay nadatnan nilang gising na ang kanilang kaibigan at pinapadede na ang anak niya. Tash, meron pala akong biniling soup dito. Sabi ni Lola, soft food daw muna yung kainin mo. Ang kaso, itong soup lang nakita naming pwede. Saad ni Ana at inilapag ang transparent microwave Tupperware. Salamat, Ana. Sagot ni Tasha na nagpapadede ng anak. Ang astig, Tash, no? Titibo-tibo ka pero may anak ka na ngayon. Hindi ka na magiging mag-isa sa buhay mo balang araw. Si Elsa ang nagsalita. Mga apo, kayo muna ang sumama dito kay Tasha ha. Kami muna ng lolo nyo ay uuwi para maghanda sa bahay. Ay sige pula, wala pong problema. At para makapagpahinga na rin po kayo ni lolo. Ani Ana. 2 araw lang naman mananatili dito si Tasha. Bukas, pagbalik nyo, kami naman ni Ana ang uuwi para makaligo. Amoy suka na ako eh. Agad naman siyang binatukan nito. Ba't ba kasi nang babatok? Inis na tanong ni Elsa. Para magising ka sa katotohanan. Sabay na sigaw ni Tasha at Ana. At talagang sabay pa kayo no? Hindi bagay siyang umirap, Elsa, kadiri. Sambit ni Ana at umasta pang nandidiri. Aba, Ana, talaga ba? Sa pagkakaakala ko dati ay crush mo si Elsa. Pangaasar naman ni Tasha sa kanya. Agad namang namula ang kaibigan. Hilig mo talagang manlaglag no? Pagtataray nito. Ito naman nagsasabi lang ako ng totoo. Sa sobrang ingay nila ay nagising ang anak ni Tasha. Hala kayo, nagising si Christoph. May pag-aalalang sambit ng dalaga. Ay, astig ng pangalan Tasha. Christoph, yayamanin. Baka tagapagmana yan. Nakangiting sambit ni Elsa. Lumabas nga muna kayo, padededeen ko lang ang anak ko. Aangal pa sana ang dalawa, pero inambahan niya ito ng suntok. Amasona ka talaga. Tatawa-tawang lumabas si Elsa kasama si Ana. In fairness, nak, kamukha nga kita pero may hawig ka sa kanya. Sana kahit si mama lang ang makakasama mo hanggang sa paglaki ay hindi mo maranasang hindi ka kumpleto. Kasi ibubuhos ko lahat ng pagmamahal ko sa'yo. Pagkausap niya sa kanyang anak. Mama, bilisan mo. Parang ewan na nakatulala dyan. Nabalik sa ulirat si Tasha nang marinig ang sigaw ng anak. Opo, nak, nandyan na. Sigaw niya pabalik at naglakad ng mabilis palapit sa anak. Alam mo po mama, para kang timang na nakatingala sa taas. Para ka pong nagbibilang ng ibon na lumilipad. Ani Christoph nang makalapit na sa kanyang ina. Timang talaga anak, hindi ba pwedeng may naalala lang si mama? Sagot niya at ginulo ang buhok ng anak. So si mama lulusot pa oh. O, ilang ibon ang nabilang mo, mama? Pamimiloso po nito na ikinatawa ni Tasha. Napailing na lamang si Tasha. Sa edad na 5 taon pa lang ay napakabibo na ng kanyang anak. Sa totoo nga ay nasa grade 1 na ito. Kasi noong minsan na pinasit-in nila ito, ay nagustuhan agad ito ng advisor ng section na pinasukan nito. Naku Natasha, iba talaga yung talino ng anak mo. Biruin mo, dinaig pa ang anak ko sa pabilisang mag-compute. Puri ng isang nanay kay Christoph. Nasa isang pabilog na upuan si Natasha, kasama pa ang ibang nanay ng mga batang kaklase ng anak niya. Hindi naman kasi maipagkakaila, naalala niyo ba itong si Tasha ay matalino rin noong bata pa? Ewan ko lang ngayon. Sagot ng isa pero imbes na mainsulto ay natawa pa siya rito. Kahit po ako ay nagulat sa abilidad ng anak ko, Ate Tessa. Naalala ko nga nung isang araw, tinanong ba naman ako kung ano ang tawag sa kauna-unahang computer virus dito sa Pilipinas?
Anong sinagot mo? Manghang tanong ng isang nanay. Di binalik ko sa kanya yung tanong. So, ano sinagot niya sa'yo? I love you raw. Sagot ni Tasha. Nagtawanan na naman sila. Oy, mga baliw, tama ang sagot ni Christoph. Pagsaway ni Tessa sa iba pang nanay na tumatawa. Tawang hindi plastic kundi tawang puno ng pagkamangha. Hala, I love you virus nga. Iba talaga ang talino niyang anak mo, Tasha. Pagpuri naman ng isang nanay. Maraming salamat po. Hindi na ako magtataka kung ma-accelerate si Christoph ng grade 2. Sino may sabi? Di si Ma'am Gonzales, yung advisor nila. Napaisip naman si Tasha. Grade 2? Magsi 6 years old pa lang ang anak niya. Oh, nandito na pala kayo. Salubong na ngayon 79 years old niyang lola na nagpabalik sa ulirat niya. Lola nanay, si mama po kanina tulala. Para po siyang may sariling mundo. Pagsusumbong ng anak niya kay Lola Chodora at nauna nang pumasok sa loob ng bahay. Ano na naman ang iniisip mo? Agad na tanong ni Lola Chodora kay Tasha nang tuluyan nang makapasok sa bahay ang mag-ina. Wala po, Lola. Tanging sagot niya. Huwag kang magsinungaling sa akin, Tasha. Alam kong meron. Ang tatay niya ba ang iniisip mo? Tanong nitong muli. Tumango naman si Tasha. Paano po kung makita ko siya ulit? Naikwento niya sa kanyang lola ang buong pangyayari sa kung paano nabuo si Christoph. Paano nga ba? Sa tingin mo, kukunin kaya niya si Christoph kapag nalaman niyang anak niya ito? Sunod-sunod, natanong ng lola niya sa kanya habang hinahaplos ang mahaba niyang buhok. Simula nang ipanganak niya si Christoph ay hindi na siya nagpagupit ng buhok. Subalit ay kilos lalaki pa rin siya. Huwag naman sana, Lola. Sagot niya rito. Kinabukasan ay nagising si Tasha dahil sa ingay na narinig niya mula sa kanilang sala. Anong meron? At bakit sobrang ingay niyo? Iritang tanong niya sa dalawa niyang kaibigan. Lumapit naman ang mga ito sa kanya. Tasha, nakita namin yung tatay ni Christoph. Bulong ni Ana. Ano po? Nakita niyo ang papa ko? Nagulat sila sa pagsingit ng bata. Nasaan po siya? Pakiramdam ni Tasha ay mawawalan siya ng hininga sa tanong ng anak niya. Nagkatinginan silang tatlo. Anak, punta ka muna sa kwarto mo. Maglaro ka muna dun. Mag-uusap lang kami ng mga ninang mo. Malambing niyang utos sa anak. Pero mama, Christoph, pasok sa kwarto. Madiing aniya at itinuro pa ang pinto ng kwarto sa anak. Nangingilid naman ang luha sa mga mata ng kanyang anak. Lalapitan sana niya ito pero agad itong tumakbo papunta sa kwarto nito. Mamaya mo na lang kausapin. Ani Elsa at hinawakan ang kamay niya. Saan niyo siya nakita? Tanong niya sa mga kaibigan. Sa munisipyo, siguradong binisita niya ang mga magulang niya. Si Ana ang sumagot. Matagal nang alam nila Tasha na anak ng mayor at vice mayor ang mga magulang na nakabuntis sa kanya. Sino kasama niya? Hindi namin kilala pero kalahi niya rin. Agad siyang kinabahan. Uy Tasha, ayos ka lang? Tanong ni Elsa nang bigla siyang umupo sa sofa. Natatakot ako. Paano kung malaman niyang may anak kami tas kunin niya si Christoph? Gustong gusto pa naman ng mga magulang niya magkaanak siya. Nag-aalalang sambit niya at uminom ng tubig na bigay ni Ana. Aba Tasha, hindi yan pwede Hindi kayo kasal o kung ano man. Wala rin kayong relasyon kaya wala siyang karapatan sa anak mo. Mayaman sila, Els. Kaya niyang gumawa ng paraan para makuha ang anak ko. Ang nega mo namang babae ka? Huwag mo kayang pangunahan, kumalma ka kaya muna. Ewan ko Ana, bahala na. Basta hindi ako papayag na makuha niya ang anak ko. Nang matapos na sila mag-usap, ay nagpaalam ng mga kaibigan niya. Agad niyang naalala ang anak niya. Nak? Malumanay niyang tanong at nilapitan ng anak na nakatalukbong ng kumot. Lumabas naman ito mula sa kumot. Mama, galit ka po ba sa akin?
May luha sa matang tanong ng kanyang anak. Hindi anak, hindi magagalit sa'yo si mama. Sorry pala kanina ha, napagtaasan kita ng boses. Kausap niya sa anak habang hinahaplos ang buhok nito. Mama, totoo po ba yung narinig ko? Nandito po ang papa ko? Hindi pa nakakasiguro si mama anak eh. Sisiguruhin mo na ni mama ha, para alam natin kung totoong nandito nga ang papa mo. Sa tingin niyo po ba ma, mahal kaya ako ni papa? Siyempre naman anak ka niya, kaya paniguradong mahal ka niya. Ngumiti siya sa anak, pero sa loob-loob niya ay nagdadasal siya na sana nga ay mahal ito ng ama. Kalma, Tash. Hindi niya makukuha si Christoph. Hindi tayo papayag. Ano siya, sinuswerte? Iritang sabi ni Elsa. Dadaan muna siya sa malalaking muscles ko bago niya makuha ang inaanak namin, no? Muscles? San banda, Ana? Isang ihip nga lang na malakas na hangin, liliparin ka ni. Kantsaw ni Elsa. Inabot niya si Ana at binatukan. Panira ka talaga ng tip, tomboy ka. Parang hindi ikaw tomboy ah. Sagot nito at inabot din siya. Tama na. Gusto niyang paguntugin ko kayong dalawa? Namamroblema na nga yung tao eh. Pero seryoso, Tash. Hindi talaga kami papayag na makuha siya ni Christoph sa'yo. Ano kung siya ang ama at mayaman siya, hindi naman kayo kasal. At sperm lang naman ang naging ambag niya. Seryosong sambit ni Elsa. Salamat sa inyong dalawa. Para saan pa ang pagkakaibigan natin, Tasha? Kung hindi ka namin matutulungan. 1 for 3, 3 for 1 tayo, diba? Habang sila Tasha ay nag-overthink na baka kunin ni Christian ng bata, si Christian naman ay nakatulala lamang sa opisina ng mga magulang niya. Hey, anak, are you okay? Takang tanong ng mami niya. Yes, mom. May naalala lang po. Are you sure? You look bothered. I know may problema ka, anak. I think I found her, mom. Her? Sinong her? Naguguluhang tanong ng mami niya. Remember the girl na naikwento ko sa inyo before? Yung naka one night stand ko sa bar? Sa sinabi niyang iyon, ay napatidi ang mami niya. Really? You haven't used protection that time, Christian, right? Magiliw na tanong ng mami niya. Mom, it's Christine kasi. Maktol niya. Ako ang mami mo. Ako ang magdedesisyon kung ano itatawag ko sa'yo. Now, answer my question again, Christian. You haven't used protection that time, right? Umiling siya. Nagtatatalo naman ng mami niya habang tumitili. Cynthia, what's wrong with you? Tanong ng daddy niyang kapapasok lang sa opisina. Oh my God, I think may apo na tayo. Pasigaw na sambit ng mami niya. Mom, lower down your voice, nakakahiya. Saway niya sa mami niya. What do you mean? Tanong nitong muli. Do you still remember na minsan ay may sinabi sa atin itong si Christian na, Mom, Christine nga kasi. Manahimik ka. Sitas sa kanya ng mami niya at ibinalik ang atensyon sa daddy niya. Nang ano? Intrigang tanong ng kanyang ama. Na may naka one night stand siya at hindi siya gumamit ng proteksyon. And what about that? He said, nakita niya yung babae sa labas itong municipal hall. Which means, nasa iisang municipality lang tayo ng babaeng naka one night stand ng anak natin. Parang kinikilig pa ang mami niya. Napatampal naman sa kanyang noo si Christine. You're so unbelievable, Mom. What's her name again? Tanong muli ng kanyang mami. Tasha po. Sagot niya lang. Last name? Mom, I don't know. Uulitin ko. Naka one night stand ko nga lang siya, di ba? Well, in that case, hahanapin na lang natin siya. Sagot ng daddy niya at inakbayan ng asawa. Manifesting, may apo tayo. Manifesting. Sambit ng mami niya at nag-cross fingers pa. Ewan ko sa inyong dalawa. Sambit niya at umira pa bago lumabas na opisina ng mami niya. What if may anak nga talaga ako? Magiging mabuting ama kaya ako kahit beke ako? Napabuntong hininga na lang siya sa naisip. Hindi na nag-atubili ang mga magulang ni Christian lalo na at
Nalaman ng mga ito ang pangalan ni Tasha. Lahat ng may Natashang pangalan sa lugar nila ay pinaimbestigahan ng mga magulang niya. Hanggang sa Natasha Roberto, single parent, and she is a lesbian. Sigaw ng mami niya na nagpabalikwas sa kanya. Look son, siya ba to? Inilahad sa kanya ng ina ang picture ng babaeng may kasamang batang lalaki. Siya nga. Si Tasha nga ang nahanap ng mami niya. Siya nga, ma'am. Kinakabahan man ay nakuha pang ngumiti ni Christian. Ibig sabihin nito ay may anak nga sila ng babaeng naka one night stand niya. Bukas na bukas din ay pupuntahan natin ang bahay nila. I'm pretty sure na apo ko ang batang kasama niya because the kid is younger version of you, son. Sabi ng mami niya na nakangiti. Tiningnan niyang muli ang litrato. You were right, mom. This child is my son. Kumbinsidong saad niya. Kinabukasan, habang naglalabas si Tasha ay may kumatok sa pinto nila. Christoph, anak, pakibuksan ang pinto. Utos niya sa anak habang patuloy na nagkukusot ng damit. Mama, sila mayor po at may kasamang magandang lalaki. Sa sinabing yun ng anak ay biglang kumabog ang dibdib ni Tasha. Hindi pwede. Saad niya sa kanyang sarili. Tumatakbong lumapit sa kanya ang anak. Mama, hinahanap ka po ni Mayor. Sige anak, pasabi susunod ako. Sabi niya sa anak habang nagpupunas ng kamay. Nakakahiya, mukha pa naman siyang losyang kasi ang laki ng damit niya. Magandang umaga po, Mayor. Ano po may paglilingkod ko sa inyo? Magalang na tanong ni Tasha pagkapasok niya sa sala. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, iha. Is your son may apo? Diretsang tanong ng ginang. Agad namang nanghina ang tuhod niya, kaya napaupo siya sa upuang kawayan. Agad namang lumapit sa kanyang anak. Anak, pumasok ka muna sa kwarto mo. Utos niya sa anak na agad namang sinunod dito. Hindi ko na uulitin ang tanong ko, iha. Pag-uulit ni Mayor. Ma'am, wag mo siyang takutin. Isang pamilyar na boses ang narinig niya. Just kidding. Pero, seryoso iha. Anak ba ng anak ko ang anak mo? Mahina siyang tumango. Napatili naman ang ginang. I knew it. Unang kita ko pa lang sa bata ay alam kong isa na siyang Agustin. Lumapit sa kanya ang ginang. Gusto ko sanang makilala siya, iha. Agad siyang humagulhol. Huwag niyo pong kunin sa akin ang anak ko. Pakiusap. Lumuhod pa siya. Oh my, Tasha. Huwag kang lumuhod. Dinaluhan siya ni Christian patayo. Walang plano si mami na kunin ang anak mo. Natin. Gusto niya lang makilala ang nag-iisa nilang apo ni Dad. Umupo naman siyang muli at umupo na rin ang dalawa. Tanggap ko na bakla ang anak ko, iha. Pero iisa lang ang tanging hiling namin sa kanya. Ang mabigyan kami ng apo at tinupad mo yun. Nilapitan siya ng ginang at hinawakan ang dalawa niyang kamay. Tatawagin ko lang po si Christoph. Saad niya at ngumiti. Naglakad papuntang kwarto si Tasha para tawagin ang anak. Christoph, anak? Saad niya sa pagitan ng pagkatok. Binuksan naman yun ng anak niya. Bakit po, mama? Hala, ba't ka po umiiyak? May pag-aalala sa boses ng anak. Wala anak, napuwing lang si mama. Halika, may papakilala ako sa'yo. Saad niya at hinawakan ang kamay ng anak. Tumango naman ang anak niya at sumama palabas ng kwarto. Sino po ay papakilala mo, mama? Si Tasha naman ay tumingin sa gawin ng mag-inang Agustin. Mama, sila Mayor po ba ay papakilala niyo sa akin? Kilala ko naman po sila eh. Palagi ko kayang nakikita si Mayor sa school. OMG! Is he my apo? Saad ni Mayor at lumapit sa gawin nila. Si Tasha naman ay parang umurong ang dila habang ang kanyang anak ay nagtataka siyang tiningnan. Mama? Tanong ng anak niya kaya ngumiti siya. Lapitan mo ang lola mo, anak. Nauutal na sabi niya. Pinapaampon niyo na po ba ako, mama?
Nag-umpisa nang umiyak ang anak niya, kaya nataranta siyang lumuhod para pantayan ito. Hinawakan niya ang anak sa magkabilang pisngi. Anak, hindi. Hindi ka pinapaampon ni Mama. Pinakikilala ko lang sa iyo ang lola mo. Pinahira niya ang luha ng anak at ngumiti. Tumingin naman si Christoph sa mayor na ngayon ay naluluha na rin. Lola po kita? Tanong nito sa ginang, kaya tumango naman ang isa. Can you hug, Lola? Naluluha pa ring tanong ng ginang at inilahad ang kanyang 2 braso sa bata. Tumango naman si Christoph at lumapit dito. Agad siya naman itong niyakap. Oh my, apo, finally! Tuluyan ng umiyak ang ginang at tiningala naman si Tasha na umiiyak na rin. Thank you for making our dream come true. Sabi pa nito. Tipid namang ngumiti si Tasha dahil ibang nasa isip nito. Natatakot siya na baka kunin nito ang anak niya. Pagkatapos magyakapan na maglola ay tumayo na si Mayor. Apo, do you love gays? Agad na tanong nito kaya napaigtad si Christian. Opo, gay din po kasi yung isa kong teacher at love ko siya. Tao rin naman po ang mga gay, di ba? Inosenteng saad ni Christoph kaya napangiti si Christian. Oh my apo is so smart. Tanging nasabi ng ginang at niyakap muli ang bata. Napatingin naman sa gawin ni Christian ng anak. Siya po ba yung papa ko? Sabay turo rito. Bigla namang pumatak ang mga luhang kanina pa pinipigilan ni Christian. Lumapit siya sa anak at pinantayan nito. Will you accept me even if I'm gay? Tanong niya agad sa anak. Tumango si Christoph kaya mas napaiyak si Christian. Mahal niyo po ba ako? Tanong nito sa ama. Yes, my son. I love you more than anything that I have right now. Agad niyang niyakap si Christoph. Napangiti naman siya nang yumakap ito pabalik sa kanya. Nagulat si Christian nang biglang kumawala sa kanya si Christoph. May papa na ako! Sigaw nito at nagtatatalon pa. Tumakbo ito kay Tasha. Mama, may papa na po ako. Hindi na ako mabubuli sa school. Sa sinabi nga ni Christoph, ay kumunot ang noo ng ina ni Christian. May nambubuli sa'yo sa school? Sino? Tell Lola at ako mismo magpapatawag ng nanay at tatay niya. Lola, wag ka na po mag-alala. Pinaiyak ko po yun ng bully sa akin. Sinabihan kong may tatay nga sila, hindi naman sila mahal. Ako, kahit wala akong papa noon, mahal naman ako ni Mama. Bibong sagot ni Christoph sa lola niya. Natapos na ang kanilang pagdadrama, kaya naisipan na nilang mag-usap ng maayos. Starting today, doon na kayo titira sa mansyon. Hindi sa hinuhusgahan ko yung sitwasyon nyo dito sa bahay. Gusto ko lang na makasama ang apo namin. Suhestyon ng mami ni Christian. Pero may kasama po kami dito. Sino? Si Christian na nagtanong. Sila Lola at Lolo. Sabad ni Christoph, kaya tiningnan siya ni Tasha. Agad namang nag-mouth zip ang anak niya. Mukhang sa sobrang saya, ay nakalimutan na nito ang lagi niyang habili na wag makisali sa usapan ng mga nakatatanda. Nasaan sila ngayon? Tanong ni Christian. Nasa plaza. May bigayan kasi ng ayuda ron para sa senior citizens. Sagot ni Tasha. Walang problema yan, Tasha. Isama niyo sila sa mansyon para naman dumami ang nakatira. Sa laki ng bahay, 3 lang kami ng asawa ko at ni Christian na nakatira. May sariling bahay kasi ang mga katulong. Pangungumbinsi ng mami ni Christian. Naku, Mayor, nakakahiya po. Umiling-iling pa si Tasha. Hindi tumatanggap ng no si Mami, Tasha. At isa pa, kapag nandun na kayo sa bahay, palaging makikita ni Mami at Daddy ang apo nila. Hindi mo na rin kailangan magtrabaho, ang gagawin mo na lang ay alagaan ng anak natin. Sa sinabing yun ni Christian ay napatingin siya rito. Gusto kong na kay Christoph lang ang buong atensyon mo, Tasha. Mama, sige na po, pumayag ka na. Di ba po sabi niyo dati mas maraming kasama sa bahay, mas masaya? Kinalabit nito si Christian. Papa, tama ako, di ba? Kumindat pa si Christoph kaya napatawa siya. Tama ka, anak.
Sagot nito at kumindat pabalik. Kakausapin muna natin ang lolo at lola kung papayag silang iwan nitong bahay. Sagot niya sa anak. Natapos ang buong araw na puro sila kwentuhan. Maraming tinanong si Christian tungkol sa anak niya. Kung ano ang mga hilig at paborito nito, ay may mga nangyari sa ilang taon na hindi niya ito nakasama. Umuwing tuwang-tuwa mag-inang Agustin. How was it? Agad na tanong ng Vice Mayor na siyang ama ni Christian. It all went well. May apo na nga tayo, Han. Sinabihan ko na silang dito na tumuloy pero kakausapin pa raw ni Tasha ang kanyang lolo at lola. Si Mayor ang sumagot. Salamat sa pagtupad ng aming pangarap, anak. Tinapik nito ang balikat ni Christian. Kailan sila lilipat? Baling tanong nito sa asawa. As soon as possible sana. Kailangan ko na palang bumalik ng munisipyo. Ikaw, Han. Sasabay na ako sa'yo. Christian, anak, congratulations again. Napangiti naman si Christian sa sinabi ng ama. Habang nasa kwarto ay may naisip si Christian. Agad niyang dinaya lang number ni Tasha. Hello? Bungad nito nang masagot ang tawag. Si Christoph. Ay, nasa kapitbahay nakikipaglaro, bakit? Tawagin mo siya tapos mag-ayos kayo. Maya-maya ipapasundo ko kayo para mamasyal tayo. Sabi niya, pabalik at ngumiti. Pumayag naman si Tasha, kaya ibinaba niya na ang tawag. Nang matapos ang usapan nila Christian, ay tinawag niya ang anak na nasa kapitbahay. Christoph, mama mo nandito. Rinig niyang sigaw ng kalaro ng anak niya. Malayo pa lang kasi ay nakita na siya nito. Agad na lumabas ang anak niya. Mama, ba't ka po nandito? Tanong agad nito sa kanya. Nak, tumawag ang papa mo. Mag-ayos daw tayo kasi mamamasyal tayo. Sa sinabi niyang iyon ay nakita niya ang pagkislap ng mga mata ni Christoph. Agad na pumasok pabalik sa loob ng bahay ng kalaro ang anak niya at nagpaalam. Mamamasyal daw kami ni Mama. Rinig niyang sigaw nito mula sa loob kaya napatawa siya. Tara na po, Ma. Maligo na po tayo. Masayang sabi ng anak niya at hinila pa siya. Nagpahila naman siya at natawa na lang. Bumalik si Christian bilang Christine, pero tinupad naman nito ang pangarap ng anak niyang magkaroon ng papa. Nang matapos na silang mag-ayos ay tinext na niya si Christian. Ilang minuto ang lumipas ay nakarinig na sila ng busina mula sa labas. Mama, tara na po, nandito na si Papa. Saad ng anak niya at nauna pang tumakbo palabas kaya sinundan niya ito. Pero naabutan niya ang anak niyang nakabusangot sa loob ng sasakyan. Oh, ano nangyari sa'yo? Para kang bibi dyan. Natatawa niyang sabi sa anak. Wala si Papa. Baka sa boses nito ang lungkot, kaya nalungkot din siya. Bakit po wala si Christian? Tanong niya sa isang bodyguard na kasama nila. Ma'am, nauna na po si Sir sa restaurant na pinareserve niya para sa inyo. Sinabi ko naman po kay Sir Christoph na nauna na po yung papa niya ron. Kaso ayan po, mas sumaba ang uso. Paliwanag ng bodyguard at inalalayan siya papasok ng sasakyan. Agad siyang umupo sa tabi ng anak. Kaya naman pala hindi kasama ang papa mo, nak. Nauna na pala ron sa pupuntahan natin. Kaya huwag ka nang bumusangot dyan. Ngiti ka na. Sige ka, magiging bibi ka ng tuluyan kapag hindi ka pang umiti. Sabi niya sa anak, pero imbis na ngumiti ito ay mas lalo pang humaba ang nguso nito kaya napatawa na lang siya. Nang makarating na sila sa isang engranding restaurant, ay napanganga siya dahil halos malula siya. Hindi pumasok sa isip ni Tasha na darating ang araw na makakapasok siya sa isang restaurant na kagaya nito. Pasok na po kayo, ma'am. Kanina pa naghihintay si sir. Saad ng isa sa mga bodyguard nila at nagbow pa. Hinawakan niya naman ang kamay ng anak niya at pumasok na sa loob. Agad silang sinalubong ng isang service crew. May reservation po kayo, ma'am? Tanong nito. Akmang sasagot siya pero may biglang sumagot para sa kanya. Kasama ko sila. Sagot ng isang gwapong lalaki na nasa harap nila ng anak niya. Papa! Agad na sigaw ni Christoph at nagpakarga sa gwapong lalaki. Sir Christian, kasama mo pala sila? Tumango si Christian sa crew kaya nagbaw ito at umalis. Christian?
Halos mapanganga si Tasha dahil sa nakita. Ano nangyari? Gustong sabunutan ni Tasha ang sarili dahil nauutal siya. Hindi niya agad nakilala si Christian dahil lalaking-lalaki ang porma nito. Para itong leading man sa isang romantic movie na paborito niyang panoorin. Uy mama, tumutulo po laway niyo. Nagulat siya sa sinabi ng anak kaya agad niyang pinahira ng ibabang parte ng labi niya. Biglang humalakhak ang anak niya. Si mama, patola. Saad nito at tinuro-turo pa siya. Si Christian naman ay nagpipigil ng tawa. Pasalamat ka at nakakarga ka sa papa mo. Dahil kung hindi, piningot ko na yung tenga mo. Saad niya sa anak at naglakad palabas. Hala papa, si mama nagtampo, sundan natin. Utos ni Christoph kay Christian kaya sinundan naman siya nito. Naabutan siya ng mag-ama na papasok ng sinakyan nila kanina. Lumapit sa kanya si Christoph. Mama, joke lang po. Panlalambing nito at niyakap siya nito sa bewang. Oo na, sige na. Gutom ka lang eh. Kunwari naglalambing pero ang totoo gutom ka lang at gusto mo nang kumain. Halika na. Hinawakan niya ang kamay ng anak pero napatalon siya nang hinawakan din ni Christian ang kabilang kamay niya. Uy, si Papa, Hokage moves. Sabi ni Christoph at tumawa. Bumaling naman si Christian kay Tasha. Hokage moves? Ano yun? Takang tanong nito sa kanya. Aba malay ko dyan sa anak mo. Ang daming alam. Sagot niya at tumawa. Pagkatapos din ng kumain ay namasyal naman sila sa mall. Binili ni Christian lahat ng pinagtututuro ni Christoph. Minsan ay sinasaway na siya ni Tasha. Pero palaging rason niya ay gusto niya lang makabawi sa anak, kaya wala nang nagawa si Tasha. Natapos ang araw nila sa isang masayang hapunan kasama ang lolo at lola ni Tasha. Hindi ba talaga ako pwedeng matulog dito? Maktol ni Christian matapos silang maghapunan. Walang bakanting kwarto rito, Christian. Sagot sa kanya ng babae. Di doon ako matutulog sa kwarto niyo ni Christoph. Kasya naman tayo doon eh. Sige na, Tasha. Gusto ko makatabing matulog ang anak natin. Pagpupumilit nito at pinagdidikit pa ang dalawang palad. Hindi nga pwede. Sige, magpumilit ka pa. Hindi kami uuwi ni Christoph sa inyo. Tignan natin kung hindi ka pagalitan ng mommy at daddy mo. Pagbabanta niya rito. At nang blackmail ka pa. Sige na nga, lalarga na ako, babush. Sabi ni Christian at nag-flip hair pa bago siya iniwan. Nagpaalam muna ito sa dalawang matanda at sa anak bago umalis ng bahay nila Tasha. Napatawa naman si Tasha dahil lumabas ang kabaklaan ni Christian. Gabi na pala, kaya naging Christine. Pailing-iling niyang sabi habang mahinang tumatawa. Sigurado ka apo, bakla yun? Kanina pa siya iniintriga ng lola at Chodora niya. Oo nga po la. Hindi lang halata kasi pang leading man ang porma niya kanina. Naiinis niyang sagot dito. At ano yung sinasabi niya kanina? Doon tayo titira sa bahay nila? Ang lolo niya naman ang nagtanong. Opo, yun kasi ang nais ng mommy at daddy niya. Gusto raw po kasi nila makasama si Christoph. Sagot niya dito at humalukip-kip. Pakiramdam ni Tasha ay isa siyang kriminal at ang lolo at lola niya ang mga investigador at interrogator. Hindi ba yun nakakahiya apo? Baka anong sabihin ng mga tao? May pag-aalinlangan sa boses ng lola niya. Pasalamat na lang siya at tulog ang anak niya. Dahil kung gising pa ito, marahil makikisali ito sa usapan. Yan nga din po ang iniisip ko nung sinabi yun ni Mayor La. Pero naisip ko po si Christoph eh. Ayoko po siyang ipagdamot sa pamilya ng papa niya. Matalino ka nga apo at mahal na mahal mo ang anak mo. Napangiti siya sa sinabi ng lola niya. Dahil po tinuruan niyo ako ng tama, lo. La, kaya ganito ako. O siya, matulog na po tayo at malalim na ang gabi. Hindi na kayo dapat nagpupuyat eh. Sabi niya sa mga ito at hinalikan ng mga noo bago siya lumabas ng kwarto. Napagkasunduan na rin nila na sa mansyon ng mga Agustin manirahan. Tuwang-tuwa si Christoph dahil sa desisyon ng mama niya. Welcome home! Agad na salubong ni Cynthia sa kanila ang mama ni Christian. Lola!
Sigaw naman ni Christoph at lumapit dito. Tuloy kayo, Chodora, Rogelio at Tasha. Maligayang pag-uwi sa bago niyong tahanan. Si Cesar ang nagsalita na siyang daddy ni Christian. Engranding salo-salo ang sumalubong sa kanila sa mansyon. Kaya tuwang-tuwa si Christoph. Kahit ang dalawang matanda ay tuwang-tuwa rin. Pagkatapos ng salo-salo ay ihahatid kayo ni Manang Celia sa kanya-kanyang kwarto nyo para naman makapagpahinga na kayo. Saad ni Cynthia habang naghihiwa ng steak. Naku, Mayor, maraming salamat po ha. Pagpapasalamat ni Lola Chodora. Naku, Nay Chodora, Cynthia na lang po. Napaka-formal naman po ng Mayor nasa bahay lang naman tayo. Basta kung may kailangan kayo, wag kayo mahiyang magsabi sa amin ni Cesar. Lalo na kung para sa maintenance ng gamot nyo. Sabi ni Cynthia, kaya tumango-tango naman ang dalawang matanda. Christian, Tasha, ano palang plano niyong dalawa? Ayaw niyo ba magpakasal? Sa tanong na yun ni Cesar ay sabay na napaupo ang dalawa. Dad! Saway ni Christian na makabawi na siya. What, son? Ayoko maging illegitimate child ng apo ko. Hindi ko gustong maikasal kayo para sa image namin ng mami mo. Gusto naming maikasal kayo para kay Christoph. Pagpapaliwanag nito sa anak. Ang tanong, pakakasalan kaya ako ni Tasha? Nilingon naman ni Christian si Tasha na nakangalang dahil sa gulat. Siyempre po, papayag yang si Mama. Si Christoph naman na nagsalita dahil hindi pa rin sumasagot si Tasha. Cesar, wag muna nating madaliin ang dalawa. Bigyan natin sila ng oras na makapag-isip. Saad ni Lolo Rogelio. Sumang-ayon naman sa kanya ang dalawa pang babae. Tama si Tay Rogelio, Han. Wag muna nating madaliin ang dalawa. Sabi ni Cynthia. Hayaan muna nating makilala nila ang isa't isa at sa ngayon, ituon muna nila ang pansin sa kanilang anak. Sambit naman ni Lola Chodora. Kamot ulong tumango-tango si Cesar. Napagkaisahan ko tuloy, Dad. Sa sinabi niyo ni Christian ay nagtawanan ng lahat. Napuno ng kwentuhan at tawanan ng kanilang hapag. Kumusta ang kwarto niyo, Lola? Tanong ni Tasha pagpasok sa kwarto ng dalawang matanda. Naku, apo, sobrang lambot ng kama at may aircon pa. Hindi ko akalain na ang maayos nating buhay noon ay mas magiging maayos pa pala. Ani Lola Chodora. Tignan mo, apo, kapag binuksan namin ang bintana ay napakagandang tanawin ang tatambad sa amin. Saad naman ni Lolo Rogelio at pinakita sa kanila ang tanawin sa likod bahay. Overlooking ang view, kaya't sobrang saya ng dalawang matanda. O siya, magpahinga na po kayong dalawa at susunduin ko lang po si Christoph sa kwarto ng papa niya. Magkasunod na nagmano si Tasha sa lolo't lola niya sa kalumabas ng kwarto ng mga ito. Naglakad si Tasha papunta sa kwarto ni Christian. Medyo malayo pa siya ay dinig na dinig na niya ang malakas na tawa ng anak. Pasimple niyang binuksan ang pinto ni Christian at nakita niyang naglalambingan na mag-ama. Ang saya naman ng anak ko, sabi nito, kaya nakuha niya ang atensyon ng dalawa. Agad namang bumaba sa kama si Christoph at nilapitan siya. Mama, sali ka po. Hinila siya nito palapit sa kama ni Christian. Natipalok pa siya kaya ang ending, natumba siya at nakapataw na ang kanyang katawan kay Christian. Hala, si Mama dumada moves. Sigaw ni Christoph kaya nag-ambang tumayo si Tasha pero wrong move dahil nadulas ulit siya kaya naglapat ang labi nilang dalawa. Agad namang nagtakip ng mata si Christoph at tumakbo palabas ng kwarto. Mga lola, lolo, si Mama at Papa naghahalikan. Napabangon sila ni Christian dahil sa sigaw ng anak nila. Namula naman ang pisngi ng dalawa. Anak mo yun. Sabay pa nilang sabi at nagtawanan. Para namang marites ang apat na nakatatandang tumakbo papunta sa kwarto ni Christian. Ay, ano ba yan? Hindi natin naabutan. Parang nanghihinayang pang umarte si Cynthia. Mom! Saway nang namumula na parang kamati si Christian. Dapat na talaga kayong makasal. Tasha, kailangan mo panagutan si Christian. Si Lola Chodora ang nagsalita. Ba't parang baliktad, Nay? Natatawang tanong ni Cesar. Siyempre, siya ang lalaki eh. Sabad ni Rogelio kaya nagtawanan silang apat. Habang sila ay tumatawa,
Si Christoph naman ay nakasilip at nakapisain sa mga magulang niya. Natapos ang buong gabi na puro sila asaran at ang palaging talo ay ang dalawa. Makalipas ang ilang buwan, kapag niyaya bakit ang magpakasal papayag ka? Seryosong tanong ni Christian kay Tasha kaya napatingin siya rito. Kasalukuyan silang nasa sasakyan dahil susunduin nila si Christoph sa eskwelahan. Nagpa-propose ka ba? Tanong ni Tasha. Parang gano'n na nga. Sagot sa kanya ni Christian habang nasa daan ng atensyon. Oo. Sagot niya, kaya napapreno si Christian. Talaga? Talagang talaga. Anong gusto mo? Ikaw ang magsusuot ng wedding gown tas ako magsusuot ng tuxedo? Papayag ako. Christian, kung saan ka komportable doon ako. Ngumiti siya at hinawakan ang kamay nito. Napanganga naman si Christian. Kaya mahal kita eh. Nauutal, nasambit niya. Mahal mo ko? Hindi makapaniwalang tanong ni Tasha. Oo, Tash. Mahal kita hindi dahil ina ka ng anak ko. Mahal kita dahil napakatotoong tao mo. Mahal kita dahil tanggap na tanggap mo ko sa kung sino ako at ano ako. Mahal kita. Naputol na ang sasabihin niya dahil sinunggaban na siya ng halik ni Tasha. Pinagdikit ni Tasha ang matatangos nilang ilong. Mahal na mahal din kita, Christian o Christine o kung sino ka man. Siya sa pagkakataong iyon ay si Christian. Si Christian ang humahalik kay Natasha. Tama na, baka naghihintay na ang reklamador nating anak doon. Si Tasha ang pumutol sa halikan nilang dalawa. Umayos sila ng upo at nag-umpisa ng magmaneho. Bakit po ang tagal niyo? Tanong ni Christoph kaya nagkatinginan ng dalawa. May dinaanan lang kami, nak. Si Tasha ang sumagot. Okay po. Papa, karga. Alam mo ba anak, pumayag ang mama mo na magpakasal sa akin. Kausap ni Christian sa anak. Talaga mama? Yehey! Sigaw ng anak nila. Pagka-uwi nila ng mansyon ay agad na tumakbo si Christoph sa opisina ng mami at daddy ng papa niya. Lolo, lola magpapakasal na si mama at papa. Sigaw niya sa pagitan ng pagkatok sa pinto nito. Nagmamadali naman binuksan ni Cynthia ang pinto. Really? Masayang tanong nito. Opo, di ba mama at papa? Pangungumpirma pa nito sa kanyang mga magulang. Sabay namang tumango ang dalawa. Masaya kami para sa inyong dalawa. Si Lola Chodora ang sumagot na sa kasalukuyan pala ay nasa loob din ng opisina ni na Cynthia. Pinaghahandaan pa lang sana namin ng shotgun wedding kung sakaling hindi pa rin kayo magpapakasal eh. Pagbibiro ni Lolo Rogelio. Lolo naman. Saway ni Tasha kaya tumawa ang matanda. So kailan ang kasal? Tanong ni Cesar. Next month, Dad. And Tasha wants a beach wedding. Sabi ni Christian at hinawakan ang kamay ng kanyang fiancé. Teka, Christian, halika rito iho. Sabi ni Cesar at may kinuha sa bulsa. Nang makalapit na si Christian ay inabot sa kanya ng ama ang isang maliit na box. Binuksan naman niya ito at tumambad sa kanya ang isang wedding ring na mayroong malaking bato. Iyan ang engagement ring na binigay ko sa mami mo noon. And gusto ko isuot mo kay Tasha yan dito mismo sa harap namin. Agad namang tumango si Christian at isinuot kay Tasha ang singsing. Salamat po, tita at tito. It should be mom and dad, Tasha. Saad ni Cynthia. Ngumiti naman si Tasha. Opo, mom. May isa po sana kaming hiling. Gusto po sana bago kami ikasal sa beach ay maikasal muna kami ni Christian sa West. Gusto ko po matupad yung pangarap ng mga kalahi namin ni Christian. Gusto ko po magsuot siya ng wedding gown at ako naman magsuot ng tuxedo. Napaluha naman si Christian sa narinig niya. I love you, Tasha. I love you too. Sa ngayon, Christian, tatanungin kita. Papakasalan mo ba ako, Christine? Of course, yes. Tumayo naman si Tasha at hinagkan si Christian. SPG! Sigaw ni Christoph at tinakpan ng mga mata kaya napatawa silang lahat. Sinunod ng mga magulang nila ang hiling ng dalawa. Una silang kinasal sa West kung saan naka-wedding gown si Christian habang nakataksido si Tasha.
Sobrang tuwang-tuwa ang dalawa dahil natupad ang hiling nila. Ilang araw matapos ang kasal nila sa West, ay kinasal naman sila sa beach na siyang hiling naman ni Tasha. "Ang ganda mo naman, misis ko," sabi ni Christian nang makalapit na sa kanya si Tasha na nakasuot ng kulay cream na wedding gown. "At sobrang gwapo mo naman, mister ko," saad ni Tasha at ngumiti sa kanyang groom. Hindi nagtagal ang seremonya ng kasal. Sa isang private resort ginanap ang kanilang reception. Kompleto ang lahat ng mga importanteng tao sa buhay ng mag-asawa. Nabalitaan din ni Tasha na magkasintahan na pala ang dalawa niyang kaibigan na sina Anna at Elsa, kaya sobrang saya niya para sa dalawa. "I didn't regret that I had a night with a gay because I got you. And Christoph, I love you," sabi ni Tasha sa kanyang asawa na si Christian habang nanonood ng fireworks display na inihanda ng kanilang mga magulang. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang A Night with a Gay, written by Queen Martha. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!